So, ito naman, sagutin ninyo, hindi. Lahat ng sagot dito, kung against ka, kung pro ka, walang maling sagot dito, ha? Walang maling sagot dito kasi irerespeto natin yung sagot ng bawat isa. Kasi alam ko si Trunks to, bumaling na kay Pacquiao to eh. Sigurado ako yan. Pero tatanggapin ko yan, brother. Yung sagot mo. Kung ano naman ha, pero ikaw. Ako na naman? Wow. Siyempre. Siyempre, nauna tayo, di ba? Ikaw yung pinaka. Myrmidons Gaming, Tita Perlatan, hello, shout out. Mga bago, shout out. Well, he is qualified. Kung qualification lang yung pag-uusapan dyan. Una-una, pasok siya sa mga requirements to be or to run for president, ika nga. Is it, what are you asking, is to run for president or to be the president? Kasi iba naman be our next president. To be our next president. Ayan. Kasi sinabi mo, qualified na siya to run, di ba? Oo, ay kasi kung lahat man pwede tumakbo eh. No? Ang ano dito, pwede mong president material ba siya? O, bahala, ano dyan. Yes, I think, no? He has the experience, no? He has the unang-una kasi sa tinitingnan ko, he has the experience. Pangalawa na pinaka-major point na nakikita, he has the support. No? Kung nakaya niyang pag-isahin yung Kongreso halos, no, which no speaker has ever done it really before. No, I think no he might be able to do it again as our national leader. No, kasi it takes sometimes makikita mo naman yan kung paano mo gawin yung trabaho to be able to get the support kahit na yung opposition ay makukuha mo yung suporta nila. Mahirap gawin yan kahit saan, no? Yung opposition susuporta sa'yo, a-approach sa'yo, lalapit sa'yo, makikipag-usap sa'yo. No? Mahirap kunin lalo sa Congress. No? But Romualdez, I think, gained their trust. No? Naipakita ni Romualdez na you have my trust me, no? Mag-usap tayo, pag-usapan natin and let's solusyonan natin kung ano man yung hinaing ninyo. No, before you go to the streets, before you go to the media, no, pag-usapan natin and I will listen, no, kung ano man kayo, kung opposition man kayo, makabayan, black man kayo. And they were able to yan, ang resulta, no, maganda yung naging resulta, lalo na sa Congress ngayon. Kita mo yung kanilang talagang unity, solidarity when it comes to protecting the institution. At least sa ngayon nakikita ko yung Congress, no, parang naging Congress yung lower house. They act as a congressman ngayon, no. The way they act, the way they handle the issues now. No. Pati yung sina Suarez, parang doon ako may mga congressman palang ganito, no. Yung mga magagaling, but yes, so hopefully tuloy nilang gawin yan. And I think kung pagpapatuloy yung gawin nila yan, I think malayo yung mararating ng ating bansa, no? Mapapabilis yung pag-recover, no? Especially sa paggawa ng mga batas na kailanganin natin. So yun lang. Okay. May bago akong basyo. Yan, sige. May bago akong basyo. Nagtagan na si Coco Melon. Wala na, bumabaliktad na si Coco Melon sa'yo. Coco Melon, umayos ka, ha? Ayan, sa akin, he's qualified to be the next president because first of all, he loves our nation. Second, he's very supportive of our government. And such is indicative of his resolve to implement change in our country. And third, he is the type of person who is not divisive. He is unifying, pero without House Speaker, mag-ingat ka dun sa maka-Betlog Black, makabayan Black, ha? Because they are up to something. And itong si Martin Romualdez is also fit to be president because he has the educational qualifications, and also
as a House Speaker, he's doing a great job being firm on making the House an august government body. That's why if he's going to run for president, I will support him. Yun po. Thank you. Ako na? Oh. Yes, Oh. yo. Is Martin Romualdez qualified to be our next president? No, why not? And then, kasi di ba, naman natin si ako talaga, nung nagsimula si Boss Bagtit mag-rally at na i-promote si Martin Romualdez. Ako naman, syempre, lang ako nung una. Sabi ko, sige, okay, sakyan natin si Boss Bagtit. Pero, di ba, gaya ng sinabi ko, nire-research ko si Martin Romualdez. Aside from dun sa political career, gusto ko kasi the way he handles yung family ba niya, no? Alam niyo naman, happy wife, happy life. So, naniniwala ako doon. Although mababaw pa yung pagkakilala ko kay Martin Romualdez kasi as we all know, so next year malapit na yung gusto ko to educate, yung mag-educate tayo ng tayo no, na yung mga ka-loyal, MSMA, kung paano bumoto ng tama. And really si Speaker Martin, ipasok ko lang kasi syempre Duterte yung banatan ko ngayon. Si PRRD, sabi ni PRRD, iboto nyo si bilyonaryo na yun eh. Hindi na yung magnanakaw. Galing dun sa giikan sa masa, sabi ni PRRD, isa sa qualification pala na magaling na politiko yun. Ay, na posible maging magaling na politiko. Ewan ko kung bilyonaryo si Speaker Martin, bahala kayo mag-decide dyan. So, yun pa lang, galing na sa isang veteranong politician or dating presidente rin, hindi na magkukurapto. Contrary dun sa sinasabi ni Maharlika. Ginamit ko lang yung logic nila. Pangalawa, experience-wise, biruin mo, yun ang ganda nung sinabi ni Boss Trunks yung mapagbuklod-buklod, no? Yung buong kongreso. Tapos, matapang pa siya. Hindi ka sasama sa amin? Sige, i-demote ka. Yung move ba na yon, very bold, pero talagang precise, no? On the dot, kumbaga yung plano niya, solid yung kongreso, yung mga binanatan, yung mga hindi sumasali, ito warning sa inyo. Dito lang kayo. Nilagay niya sa lugar kung sino yung mga kumukontra. Para mas maging united, para mas maging okay. Malay mo, magbago yung isip na nagrarally towards sa pagkakaisa, yung kongreso. Tingnan mo ngayon yung mga yung percentage ng performance ng mga congressman. Line of 9. Yung ba hindi ba maganda yon? A good leader always create leaders din. Yun ang maganda ron. Ngayon, na pinalalabas ng iba, sinusolo, sinaswapang, okay lang ba? Power tripping. Minsan, yun nga rin yung power tripping pa. Anong magagawa niya? Nandun siya authority siya He needs to decide. Kahit anong gawin nyo, magkakaroon ng positive or negative impact yung mga decisions niya. And we have to accept na yung mga positive para sa atin yun. Yung magiging negative, all the time yun naman yung magiging ipambabato sa kanya. So, kung balik tayo doon kung qualified pa siya, sa akin, yes, qualified siya kasi qualified ba siyang patakbuhin? Yung Congress, no? Yun ang matindi ron. Yun ang pinakamagandang practice siguro. No? Na mga powerful people, mga lawyers, lawmakers, believe sa'yo, believe sa pamamahala mo. Ito, isa pang pambasag dun sa mga
sino ba to? Yung mga nagsasabi na nakikiisa si Speaker Martin sa mga nire-red tag nilang NPA. Hindi ba pwedeng the opposite? Na dahil bumibilib kay Speaker Martin, nakikiisa yung mga makakaliwa yung isip? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi ba, ba't si Speaker Martin? Ang pagbibintang, anong purpose? Anong magiging anong magiging benefit ni Speaker Martin makiisa siya sa mga makakaliwa? Hindi ba pwedeng nabilib yung mga makakaliwa dahil magaling siya? Hindi ba pwedeng ganun? Talagang nakikiisa siya for the benefit of what? Para hindi siya banatan? Babaw. So yun. So kung qualified ba siya, yun lang. Yung campaign rally ni PBBM, very strong yan. Very concise. Unity. And hanggang ngayon ginagawa yan. And we can see that Speaker Martin is doing that. Sana tsaka magandang aside naman dito sa topic, maganda naman kung magbakbakan sila ni Sara. Kaysa naman Tulfo at tsaka si magbakbakan, 'di ba? Si VP Sara. Ayun. Siyempre, speaker tayo. Baka may galit ka sa mga Tulfo. Siyempre, dadaanan natin lahat yan. Kay Ma'am Carclea tayo. Excuse me. Go ate. Oo. Pero basta magpakatinong makakaliwa, wala sa maririnig, no? Pag hindi, balagbagan na. Nakamute ka na naman. Unmute. Ate. Yung di ba very basic naman yung qualification. Kung qualification lang, yung kung qualification lang, he is qualified. Yung sinabi ko na ito kay May na hindi ko naman dati pa, hindi ko siya, ang layo pa ng 2028 na hindi ko pa nga iniisip kung sino ang di ba? At saka yung mga nagpupunta sa channel ko, hindi ko pinagtatanggol si Speaker Martin dahil siya yung manok ko or anything. Pero naiinis lang ako kasi posible ba yun na may tao na bawat galaw na lang niya mali? Pwede ba yun? Lahat na lang ng ginagawa ni Speaker Martin, pinupuna. Pwede ba yun? Gaya ng conversely, si SPRRD, lahat ng ginagawa niya ay tama. Mm-hmm. Parang imposible naman yun. Example lang si Speaker Martin may picture na kasama niya yung mga Makabayan Block. Si SPRRD nandun sa bundok, mabuhay ang NPA. Si Speaker Martin may kasamang Makabayan Block. He was in the House of Congress with peers. Mga kumplisista yung Makabayan. So what's wrong with that? Mga kasama mo yan, di ba? May picture kayo. That's where you're supposed to be. Yun ang trabaho mo. Si FPRRD nagpunta sa bundok, nagsabi mabuhay ang NPA. Okay lang yun. Pero yung nakipag-picture ka na may kasama kang mga kasama mo sa trabaho, yun ang masama. That's what I'm saying. Paano yun naging si Speaker Martin ang nakikipagkunsyaba sa NPA? Kung makikipagkunsyaba ka, itatago mo yun. Hindi ka makikipag-picture, di ba? That's what, ganyan Tama. ang mga tao. Kaya, sabi ko, kung ganyan, I think it's gonna come to a point na ang mga tao, kahit ang hindi ka pro Speaker Martin, maiinis ka na lang, magiging pro Speaker Martin ka na Kasi, makikita mo na lahat ng ginagawa niya, pinupuna na lang. Diba yung, there's this na, yung tao,
they go for the underdog. Yun nga, sinasabi na there's never been, in history daw, there's never been a Speaker of the House na nanalo as President. Diba? Si Yonggi Mitra, sino pa ba yung mga speakers na Joe De Venecia. Manny Villar. He could make history and be the first speaker na manalo. And in the past, I will admit, na sinabi ko na he doesn't seem to have the appeal sa masa. Si Joe De Venecia. And he was pretty popular too. Pero, you know, yung parang right now, wala pa siyang appeal. But he's making his chance. Kaya nga sinasabi nila, masyado siyang maepal, you know, nagpupunta daw sa palengke and nag-aano siya, you know, nag-aano ng presyo ng bigas. Trabaho daw ba niya yun na magtitingin kung ano ang presyo ng bigas? Sabi ko, ganyan ba kayong mamuna? Kasi daw ang work ng isang kongresista ay magsulat ng batas. Sabi ko, bakit? Si Sen Aimee nagpupunta din sa mga eskwelahan, nag-inaugurate ng eskwelahan. Trabaho ba niya yun? Nagbibigay siya ng computer. Trabaho ba niya yun? Ba't di nyo pinupuna si Sen Aimee? Kasi kasama ng mga Duterte. Di ba? Kung kasama nyo, okay lang. Oo. Bakit si Bongo? Di naman NPA. Ginagawa ng speaker, pinupuna. Kaya ako naiinis. Ngayon, ang point ko is, yan ang ano ko ba, na I think he's highly qualified. Tsaka ang ano niya, ang edge niya is he's always with the president. Marami siyang, you know, ang visibility niya is very good. Kaya nga, I think kahit ayaw nilang sabihin, sinasabi nila, he's not a threat. Si VP Sara is a sure win. Bakit niyo pinag-iinitan? There really is, there's something to it na bakit nila inaano. Yeah. Kaya kung if you will give me a chance, babasahin ko sana ito kasi meron akong, di ba alam niyo naman dati akong nagpupunta kay Boss Badong. Almost around the same time na huminto ako, hindi na ako nagpupunta doon. May isa ding hindi na nagpupunta doon. Kaming dalawa, everyday nagpapalipad kami doon. Ito din siya. Araw, gabi, nagpapalipad ito. About the same amount na nagbibigay ako doon. Sabi ko, bakit kaya? Taga-Leyte kasi siya. Ito yun. Hindi ko naman sasabihin kung ano yung pangalan niya, di ba? Pero I hope hindi niya mamasamain. Hindi ko naman sasabihin yung pangalan niya. Ito yung sinabi niya. And I hope yung mga kasama namin sa GC ay marinig ito. Sana matauhan din kayo. Sabi niya, 500 per day. Hapon, isa sa hapon, isa sa gabi. Nagpapakape ako. Pero nag-umpisa na siyang tirahin si speaker. Dito kasi sa amin, kasama may isang tao pa, wala kaming masasabi kay FM. Di kami nakakatanggap ng pera kong eleksyon, pero umunlad ang lugar namin. 9 years siyang congressman sa walang masyadong oposisyon at first term niya sa second 9 years. Wala sa amin ang mudslinging. Di kami sanay dito sa lugar namin. Ganun din kaming mga constituent, di kami nagmamadsling. Kaya yung sinabi ni, you know, that person na masakit marinig ang paratang, totoo yun kasi di nila kilala ang tao. Walang pinakitang negative si speaker.
dito at di nagbubuhat ng sariling bangko. Kami ang mga buhay na witness. Before pa ng Yolanda, lugmok ang lugar namin before hinawakan ng mga Romualdez after 1986 EDSA. Ngayon, highly urbanized city na ang Tacloban from tatay ni Alfred na si Benjo, tatay ni FM na si Kokoy at Madam Imelda. In fact, nagkampanya si Peter dito, nanalo pa rin kasi kinampanya niya si VP. Siya ang campaign manager ni VP, pero wala kang narinig na sumbat. Kaya kung makatira si Badong, parang kilala na niya. Kaya that's why I unsubscribe to Badong. So, Yun. that's somebody na kasama ko dati na nakikinig kay Boss Pads. Ano naman, goosebumps naman doon. I know. I hope Ikaw naman, Ma'am Carclea, next time sabihin mo may pang pinali ka para mapaghandaan ko. Gulat ako dun. Ganda actually. Ganda. Adong ha. Ganda Ads ha. ganda yung banat niya. Sa akin naman, hindi ko nasasagutin nyo kasi alam nyo naman eh. Alam nyo yung sagot ko kay HS Martin. Actually, gagawin ko rito, isa-separate ko to. Kokopyahin ko to, I will post another, I will post this as my thumbnail, yung question na yan. Para at least maging, makapanghikayat tayo na aralin. I'm asking na, bakit hindi natin bigyan ng chance, di ba? Para may hindi yung ilalaban, wala pang garantisadong panalo, but as an option to become the president. Kasi nga hindi pa nagdedeklara yung tao, binababoy na. Diba? Bigyan natin ng option. Lahat naman qualified. Sa akin naman kasi, walang ibang pinaka-qualified sa akin kundi si House Speaker. Para sa akin lang yun. Hindi ko po alam para sa inyo. But this point of time, based on my analysis and my observation, si House Speaker Martin yung nakikita kong suited dun sa trabaho, dun sa posisyon na president as of now. Pero hindi pa, sabi nga, bilog ang bola, lahat may pagkakataon, pero sa akin, mananatili akong on the side of Sir Martin. So, yun, ang ganda nung talakayan natin. Bagtit. Bitin ba kayo? Bitin ba kayo? Kaya siguro din binabanatan siya ng mga Duterte. Even the Duterte, they recognize siguro na talagang qualified si He is a threat, He is a threat. Oo. Kaya lang sobra naman yata yung naman yata yung pag-treat nila sa kanya as a threat. Diba? Ganyan talaga. Ito na lang. Ang labanan dyan is, before makaporma yung kalaban, pagsak mo na. No. They know that if makabuelo si Speaker Martin, mahirap siyang banggain pag nakabuelo na yan. Pag nakagarner na yan ng mga base core supporters niya, mahirap na yan banggain. Mahirapan siya. And then, akala siguro ni Ma'am Carclea, nakaligtas na siya. No? Nakaligtas na siya. Hindi ka pa po ligtas, Ma'am Carclea. Actually, kami dito siguro papausuhin ko rito. Sa tuwing may guest ako, ganito lang natin. Di ba alam naman natin si Ma'am Carclea vlogger, komentarista din 'to punto de vista, opinionist, reactionist, comentarist, lahat na. O ngayon, tayong apat. I-rate nga natin si Ma'am Carclea ngayon. Sige nga, pwede nyo ba siyang i-kampanya para subaybayan, tangkilikin ng mga kaloyal? Sige nga, unahin natin si Banat Boy. Banat Boy, paano mo i-rate si Ma'am Carclea? Paano mo ilako yan sa mga taga-MSMA ngayon? Hindi, ako talaga, hindi naman, kahit hindi na sa yung mga punto ni Ma'am Carclea, yung na lang, yung accent lang ni Ma'am Carclea, panalo na eh. What we gonna do about all the people that we have observed, and I think that we should be doing all those things. Yeah, mga ganun ni Ma'am Carclea, panalo. Hindi,
ano kasi, ang gusto ko kay Ma'am Carclea is, ano siya, patas. No, ano siya, gusto ko yung mga ganong tao yung mga justice ba. Na kunyari, ang sabi ko, ganito, pula. Sabi nung kabila, itim. Kahit gusto ako ni Ma'am Carclea, tapos hindi niya gusto yon, hindi pa rin siya magbabase dun sa yung leaning niya. Ibabalance niya muna, i-justify niya bago siya mag-conclude. Yun yung gusto ko kay Ma'am Carclea. So, pero si Ma'am Carclea, matagal ko nang nakikita ko siya dun pa lang nung nakay Badong pa to. Kasi ako nga, 'di ba, syempre monitor ko si Badong kasi syempre mukhang mukhang sanggan no si Badong. Hindi ko alam po nasasabi. Pero monitor. Oh. Yun, kaya si Ma'am Carclea even before hindi pa siya nag-start nakikita ko na siya doon. Patas naman si Ma'am Carclea. So, tas nung napapanood ko si Ma'am Carclea yung ko sa pag nagda-drive bago kay Spokesjet. Pag nagda-drive, laging si Ma'am Carclea yung pinapanood ko. Tapos pagkatapos kasi nun si Spokesjet Tapos paggabi, di ba si Boss Mag? Ayun, so if I can recommend, of course, definitely. Kasi kailangan talaga kung papakinggan natin dapat yung patas, yung nagpapahayag siya, although meron siyang political leanings, pero balance pa rin, no? Minsan, yung sagot niya kay Speaker Martin is one good example na, di ba? Yun na, alam niyo na yun, yung feel niyo naman dun Even though, alam naman natin si Ma'am Carclea, hindi niya hindi niya bet si Speaker Martin, pero hindi siya kinabahan, 'di ba? Kahit promote lahat kay Speaker. Siya kontra man, or hindi ko naman sinabing kontra. Although matapang pa rin siyang ipahayag na eto muna. Hindi muna kasi ganto ganyan. Yun yung gusto ko sa kanya. Yung hindi siya na influencer siya. I think kasi hindi siya na-influensyahan. Yun ang gusto ko kay Ma'am Carclea. Ayun. Okay. Spokesjet. Ayan, sa akin, absolutely and definitely ox itong si Ate Carclea kasi well-read at saka well-versed, and she's also she's also cool. That's why I'm definitely welcome. Yes, sa mga kaloyal. At saka si Ate Carclea ay mabuting tao. She is very respectful to everybody. That's why Gina na yarn. At ate ko yan. May bago na rin akong ate. Nadagdagan ng mga ate ko at kuya kong kaloyal. Lolo Trunks.